Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan man panig kayo ng daigdig naron, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po no. This is it, Pansit mga kababayan. Ito na po ang ating pinakaihintay. Bukas na po magaganap ang pagtitipon ng mga solid Duterte. At yan nga po ay ang mga DDS no ho, at ang mga VP Inday Sara Movement. Ako po, magsasabay-sabay na po ito mga kababayan. Makikita-kita po ano ho. Yan po ang mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan po natin. Makinig na po tayo ha, makinig na po tayo. Huwag na po kayong lilisaw-lisaw. Huwag na po tayong aalis mga kababayan. Ha? Ito po, ganito ang mangyayari. Naalala niyo po mga kababayan, ito pong si Ka-Eric, di ba? At saka itong si Dr. Lorin Badoy na nagsasalita sila or natatapik nga po nila ang patungkol dito sa isinampang kaso ni Franz Castro dito nga kay Pangulong Duterte. At may sasagawa nga po yan yung parang patawag dito nga po sa korte ng Quezon City Hall, no? Ngayon nga po or bukas nga po mangyayari. At ayon sa natanggap na report ni Ka-Eric mga kababayan, ay sinasabi niya na malamang dadagsa ang mga kababayan natin, mga DDS, mga supporters. May mga nagpasabi daw sa kanya, may mga sumusulat na sa kanya na Ka-Eric, handa daw silang sumuporta. Marami po yan mga kababayan. At nung inumpisahan ko rin po itong gawa ng reaction video mga kababayan, ay it goes viral po. Napakarami po ang nanonood. Tingnan nyo po ang aking mga upload mga kababayan. Kung topic po papunta dito sa rally, ang tao po talaga grabe ang viewers, no? Ang dami pong nanonood. Nagtitrending po talaga ang mga video natin na papunta roon, no? Na makikiisa sa rally. Ayan, nakikita ko mga comments ninyo, oh. Gustong-gusto nyo makiisa. Ayan, oh. Ayan, oh, tumataas pa ang ating viewers, oh. Hindi naman siguro kayo mga nandito, hindi kayo mga ano eh. Patingin nga mga kababayan, mag-ano nga kayo? Mag-comment ka kayo ng kulay green, no? Kung gusto nyo talagang magpakita ng support, kung talagang totoo kayo. Patingin nga kung talagang hindi kayo mga robot dyan. Mag-sign nga kayo mga kababayan ng kulay green or kaya sasama ako, sabihin nyo nga ganun. Para makita lang ng, ng live, no? Pearl Russell, shoutout po, Virginia. Wear green t-shirt, ayan. Before 8 AM po, sabi ni Joey Ferrer. Ayan ho, magda2,000 na ang ating viewers, no? At marami pa po ang magre-reply nito. Patingin ko lang, ano ho. Sasama kami, sabi ni Leonardo Trarugan. Ayan, Alachuche, ayan na, si Sumar. Alicia Ucial, no? Ayan na po, Solid Duterte, Virginia Malonzo, Brightstone, Home Tutorials. Gagawa mo lang, ayan, hayan natin na yan. Yan may nag-isang na lutang, Zini Nalayog, EE, Earl, Roberto Mercadal, no? Mabuhay ka Tatay Digong, May Chan. Ayan na po, puro na po ito, ayan na ho. Ayan na. Salamat BMR, Dots TV. Ayan na oh. Nish Yusa. Kasama ako. Noel David. Ayan. Ayan na po sila. Ayan po mga kababayan. Ayan patunay po yan. Ano ho. Mahirap po mag-isip no. Ayan na po no. Nagkulay green na ang ating chat box oh. Ayan na po siya oh. Nagkulay green heart na po ang ating chat box. Ibig sabihin po yan. Talagang tumutugon po kayo mga kababayan. Excuse me. So isa lang po ang punto nito. Mula po nung nag-umpisa po tayo mag-topic papunta rito, talagang mismo naman po ang yung political analyst si Palutikia, nararamdaman po talaga niya, no? Sinasabi nga niya na kakaiba po ito si Tatay Digong, no? At sinasabi, mayroon pa rin po tayo naririnig dito mga kababayan na mayroon lang po isa rito magsabi na magpanawagan na lumabas po tayo lahat. Ako, pupunta na po ang lahat dyan. Ngayon po, tayo rito, hindi po tayo nananawagan mga kababayan. Lalo na nga po, mayroon pong nangyaring ganyan kanina. Ayaw po natin na isa man po sa ating mga kababayan ang pahamak. Tayo po rito ay pro po for peace, no? Dito po tayo sa, yung kapayapaan. Pro kapayapaan po tayo lahat. Ayan na po, tumataas pa ang ating viewers. 2,000 na mahigit, puro nagkulay green. Sasama tayo bukas. Puro ganun, no? Sasama tayo bukas. We love Tatay Digong. Ayan po mga kababayan, kinikilabutan ako sa ninyo. Ngayon po mga kababayan, ito po nililinaw ko po sa inyo, wala pong organizer. Kung pupunta tayo bukas doon, wala po ako na Update po ito sa inyo mga kababayan, nagkontak na po ako. Kinuntak ko na po ang kasamahan kong vlogger, no? At kumontak po ako sa iba't iba pa po na mga bubwet na maaari ko pong makausap about po dito mga kababayan.
wala po akong narinig na mayroon pong nag-organize. Meaning po, kung pupunta po tayo bukas doon, ay kanya-kanya po tayo mga kababayan. Anong ibig sabihin? Una po natin, i-safety po ang ating mga sarili. Safety first mga kababayan. Ha? Kung sakasakali po pupunta po kayo roon, ito po ang una ninyong pakinggan sa aking mga kababayan. Makinig po kayo lahat ha, makinig po. Inuulit-ulit ko po ha, wala pong nananawagan na pumunta po tayo roon. Kung pupunta po tayo roon, kusang loob po natin ito mga kababayan. At kanya-kanya po tayong magdala ng ating baon, kanya-kanya po natin, una sa lahat, i-safety po ang ating mga sarili. Kung medyo po nararamdaman po natin na delikado po dahil nga po sa may nangyari po doon sa Mindanao, ay marapat na lang, mabuti na lang po mga kababayan na sa bahay na lang po tayo, no? Sa bahay na lang po tayo, lalo na nga po sa may mga karamdaman. Salamat po sa mga nag-like ha. 2,238 ang ating viewers, tumataas pa po. At 1,127 na po ang nag-likes. Palakpakan po natin. Salamat po mga kababayan. Magbaon po tayo. Una po, tubig. Ano ho? Ayan po, tubig po ang pinaka-importante sa atin. At may mga sakit po mga kababayan, lalo na po mga senior natin mga kababayan. Please, nakikiusap po ako sa inyo. Wag na po ninyo pumunta roon kasi po, lalo na mahina na po ang ating katawan. Manood na lang po kayo sa mga magla-live. Katulad sa atin bukas, magla-live po tayo. Manood na lang po kayo mga kababayan ha. Manood na lang po kayo, pakiusap ko lang po. At ingat po tayo mga kababayan. Kung nararamdaman po natin medyo delicates, iwas na po tayo kaagad. Ano ho? Mahalaga po sa atin ang ating buhay. Mahalaga po ang kaligtasan natin. Ibalik po natin, totoo po ba? Nabuhat nung nag-war on drugs, nagtago na tayong lahat mga Pilipino? O nabawasan ng krimen? Tumahimik ang Pilipinas? Pwede na ulit tayo maglakad ng gabi? Bakit po yung magagandang proyekto ni Tatay Digong, sinisiraan nyo lahat ngayon? Ang naninira po kay Tatay Digong, yung mga pinalitan niya sa tungkulin, yung mga dilawan at mga kakamping. Di ba? Yan po ang naninira kay Tatay Digong ngayon. At saka yung mga tao ngayon sa pamahalaan. Bakit? Simple lang. Kung wala kayong magagawang proyekto katulad ni Tatay Digong, ang tanging gawin nyo, o yan, magsalita kayo lahat ng mga vlogger. Sige, siraan nyo. Siraan nyo lahat. Pasasamain nyo na lang si Tatay Digong kasi hindi nyo kayang ituloy yung kanyang mga ginawa. Pasamain na lang natin. Katulad ng pagpapasama ng mga dilawan sa tatay ni Pangulong Marcos. Pinasama yung martial law hanggang sa sumama na. Sino po yung mga galit na galit sa martial law? Yung mga hindi po umabot sa martial law. Ang problema, umabot tayo lahat eh. Sa war on drugs eh. Naranasan natin lahat yung war on drugs. At natuwa tayo. Doon ako nasasaktan eh. Bawal po palang magkaroon ng matinong pangulo. Bawal po palang magkaroon ng pangulo na hindi nagnakaw sa kanyang tungkulin. Bawal po palang magkaroon ng isang pangulo na napakaraming proyekto para sa ating bayan. Kasi, alam niyo kung bakit? Kasi yung inutil na pangulo nung dinatnan niya, si Pinoy, magagalit yung mga tauhan ni Pinoy. Kaya ang ginagawa ng mga tauhan ni Pinoy matagal ng panahon, sinisira lahat ng legacy ni Pangulong Duterte. Ginagamit ang media. Ngayon, dahil hindi maituloy ngayon yung mga proyekto niya, sirain na lang. Palabasin na lang na demonyo. Sa totoo lang, biglang masama na ngayon ang ginawa ni Pangulong Duterte. Etong gobyerno na to, tandang-tanda ko pa, unitin tayo, di ba? Ano po ang sinasabi nila? Itutuloy namin lahat ng magagandang proyekto. Pangit pala yung proyekto. Sinabi nyo na itutuloy nyo, pangit pala. Pinasasamahan nyo na lang ngayon dahil hindi nyo kayang ituloy. Yan lang po yan. Kung hindi kayang gawin yung ginawa ni Pangulong Duterte, may paraan para palutangin yung kanilang mga naging Pangulo. Yung naging Pangulo si Pinoy, palpak, alam natin lahat. Kaya nga hindi nanalo si Rojas eh. Kaya nga hindi nanalo yung mga dilawan. Dahil palpak yung pamumuno niya, siraan na lang nila. Para hindi naman lumabas na napakaganda ng kung sino yung Pangulo na hindi magnanakaw, ang pamilyang Duterte, hindi nagnakaw, siraan na lang natin. Ikumpara nyo nga, yung bahay ni Pangulong Duterte, nakita ko, bahay ng driver ni De Lima, kinumpara sa bahay ni Duterte. Hulaan nyo kung sino mas maganda yung bahay. Yung driver ni De Lima. Huwag na nating sabihin kung sino yung driver niya. Tignan nyo po, ikumpara nyo. Driver pa lang ni De Lima. Sobra naman.
Sobra-sobra na ang pang-apin nyo sa mga Duterte. Hindi nyo kayang pantayan yung ginawa ni Pangulong Duterte, huwag nyo nang siraan. Naaawa po ako eh. Pag hindi tumakbo si Inday Sara Duterte, hindi tayo worth, tayong mga Pilipino, the way we treat the Dutertes, no? Wala tayong karapatan na magkaroon ng matinong pinuno. We deserve this kind of leadership. Why? Tignan nyo kung anong ginagawa natin sa mga matitinong pinuno. Pinalalabas lang natin. May kaso ba si Sara Duterte ng pagnanakaw? Si Pangulong Duterte, may kaso ba ng pagnanakaw? Wala. Bakit? Hindi sila nagpayaman sa kanilang posisyon. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman